Lucas Kapitulo 22. Ang balak laban kay Jesus. Malapit nang ipagdiwang noon ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding pista ng Paskwa. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus, ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Nakiisa si Judas sa mga kaaway ni Jesus. Mount 26:14-16, 14:10-11. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariot, na kabilang sa 12. Kaya't nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano niyang may pagkakanulo si Jesus. Natuwa sila at nangakong babayaran si Judas ng salapi. Sumang-ayon siya, at mula nooy humanap na siya ng pagkakataong may pagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. Paghahanda para sa pista ng Paskwa. Sumapit ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na siya namang araw ng pagpatay at paghahandog ng korderong Pampaskwa. Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan, "Lumakad na kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang Pampaskwa." "Saan po ninyo nais na maghanda kami?" tanong nila. Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod. May masasalubong kayong lalaki na may dalang isang bandang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. Sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong po ng guro kung mayroon kayong silid na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang Pampaskwa. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahanda ng kagamitan. Doon kayo maghanda." Pumunta nga sila at natagpuan nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Itinatag ang banal na hapunan ng Panginoon. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Nagagalak ako na makasama kayo sa hapunang ito bago ako maghirap. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Dumampot siya ng isang kopa, at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay iyon sa kanila, at nagsabi, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos." Dumampot din siya ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magtataksil sa akin. Papano ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos, ngunit kakilakilabot ang daranasin ng taong magkakanulo sa kanya." At sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng ganoon. Ang pinakadakila. Nagtatalo-talo pa ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilalaning pinakadakila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang mga hari ng mga hentil ay pinapanginoon ng kanilang nasasakupan, at ang mga may kapangyarihan ay nagnanasang matawag na mga tagatangkilik. Ngunit hindi ganoon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lamagay na pinakamababa, at ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Sino ba ang higit na nakakataas, ang nakadulog sa hapag, o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paanong ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon din naman, ibinibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian, at kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 lipi ng Israel." Ang pagkakaila ni Pedro, "Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng aypa sa mga trigo, subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya, at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid." Sumagot si Pedro, "Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaw ang manok sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila." Paghahanda sa darating na pagsubok pagkatapos nito, tinanong sila ni Jesus, "Nang suguin ko kayong walang dalang lalagyan ng pera, bag, o sandalyas, kinyo lang ba kayo ng anuman?" "Hindi po," tugon nila. Sinabi niya, "Subalit ngayon, kung kayo'y may bag o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo."
Ang sinumang walang tibak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tibak, sinasabi ko sa inyo. Dapat mangyari sa akin ang sinasabi ng kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Sinabi ng mga alagad, Panginoon, heto po ang 2 tibak, sapat na yan, tugon niya.